Ang XRP community ay muling nabuhay ang usapan matapos po ang isang malaking revelasyon mula po sa senior engineer ng Ripple. Marami ang nagtatanong ngayon kung ligtas pa ba na i-hold ang kanilang XRP matapos sabihin ng mga developer na posibleng i-rewrite. Yan, posible daw pong i-rewrite ang XRP ledger gamit ang bagong programming language na tinatawag pong Rust. Yan, Rust sa atin is kalawang. Yan, bakit kaya tinawag itong Rust? Yan, pero teka, bago po tayo kabahan ay alamin po muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito at kung ano ang totoong epekto nito kay XRP. Lalo na po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na interesado rito mismo kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng i-rewrite ang XRPL gamit ang Rust. Ayan. Ang XRPL or XRP Ledger, para po sa mga hindi pa nakakaalam, ay original na ginawa gamit po ang programming language na tinatawag na C++. Ito po ang language na ginamit ng mga unang developer tulad ni na Ginoong David Schwartz para buuin ang buong sistema. Pero ngayon ay pinag-iisipan po ng Ripple na muling isulat or i-rewrite ito gamit ang mas modernong wika na tinatawag na Rust. Ang salitang rewrite dito ay hindi po nangangahulugang babaguhin ang buong sistema or buburahin ang kasalukuyang data. Ang ibig sabihin lamang nito ay gagamit po sila ng mas bagong tools para mas maging secure, mabilis at mas madaling i-maintain ang buong network. Ngayon ay bakit po gusto ng Ripple na gumamit ng Rust? Yan, ang Rust ay kilala bilang isang makabago at advanced na programming language na ginagamit din ng iba pang blockchains tulad ni Solana, Sui at Polkadot. Kaya hindi po nakapagtataka na napupusuan ito ng Ripple. Ang Rust ay mabilis, maasahan at kayang maiwasan ang mga karaniwang bugs na madalas pong makita sa mas matatandang programming languages tulad ng C at saka C++. Kung magagawa ito ay mas mapapalakas pa ni XRP ang kanyang security at bilis sa mga transactions. At dahil modular ang design ng Rust, ay mas madali po itong i-maintain at i-upgrade sa hinaharap. Yan. Sunod na tanong ay paano naman po maaapektuhan ang mga hawak nating XRP kung sakaling mag-shift sila dito sa Rust? Isa po sa pinakamalaking tanong ngayon na bumabagabag sa maraming XRP holders ay ayan, paano kaya ano kaya ang epekto nito kay XRP? Ayon po sa senior Ripple engineer na si Ginoong Ankur Vadari ay wala daw po tayong dapat na ikabahala. Ang paglipat po sa Rust ay tungkol lang sa coding language at hindi po sa mismong data na nasa blockchain. Ibig sabihin ay kahit na baguhin man nila ang programming language na ginagamit po sa XRPL ay mananatiling intact ang mga hawak nating XRP. Wala po itong magiging epekto sa ating wallet or balance. Ngayon ay paano naman po isasagawa ang rewriting process sa XRPL? Yan, hindi po basta-basta na i-rewrite ng Ripple ang buong system sa isang bagsakan lamang. Ayon po sa engineer, ang proseso ay dadaan sa tinatawag na modular approach. Unang hakbang ay ang paghihiwalay ng XRPL sa mas maliliit na bahagi or modules. Mula dito ay unti-unti po nilang isusulat muli ang bawat bahagi gamit po ang Rust. Habang
iiwan muna ang ilang sensitibong bahagi gaya po ng transaction engine sa C++ dahil po sa technical na komplikasyon. Isa na dito ang tinatawag na floating point math na maaari pong magbunga ng kaunting pagkakaiba depende sa pagkakasunod ng computation. Yan, ngayon ay dito naman po tayo sa kung ano ang hamon sa paglipat sa Rust. Bagamat maganda ang layunin po ng paglipat sa Rust, ay hindi naman ito mali. Ay ayon mismo kay Ginoong David Schwartz ay may ilang bahagi po ng XRPL gaya ng payment engine na mahirap i-translate sa ibang language. Ito ay dahil sa kakaibang computations na ginagamit nito. Kaya ngayon ay kinikilala muna nila kung alin ang mga bahagi ng sistema na dapat unahin. May mga kumpanya na ring nagpadala ng proposal para tumulong sa pag-develop ng bagong bersyon ng XRPL. Ngayon ay ano po ang magiging itsura ng future XRPL? Sa paningin po ni Ginoong Schwartz, maganda ang posibilidad ng future XRPL. Kung magagawa ito ng tama, posibleng mapatakbo ang transaction engine sa loob ng tinatawag na VM or virtual machine. Sa ganitong setup ay maaari po silang gumamit ng iba't ibang programming languages sa iba't ibang bahagi ng XRPL nang hindi na kailangang baguhin ang kabuuan. Dagdag pa rito ay gusto rin nilang magkaroon ng formal specifications para sa bawat bahagi ng XRPL. Sa ganitong paraan ay madali po nilang matitiyak na pareho ang magiging resulta ng mga alternatibong bersyon ng system kahit pa iba-iba ang coding language na gamit. Bilang panghuling katanungan ay gaano naman po kaseryoso si Ripple sa ideyang ito? Hindi ito basta usap-usapan lamang. Kinumpirma po mismo ni Ginoong Schwartz na active ang Ripple sa pagdidesisyon kung paano po ito isasakatuparan. Isa po siya sa mga nangunguna sa usapan at plano ng team na simulan ito sa mga bahagi ng system na madaling isalin sa Rust. Bagamat aminado po si Ginoong Schwartz na hindi po ito madali, naniniwala siyang may malaking benepisyo ang ganitong hakbang para sa long-term growth at stability ng XRPL. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy investors na may hawak or XRP holdings o nagpaplano pa lamang na mag-umpisa na mag-invest dito, ay isa po itong magandang balita. Ang paglipat po sa Rust ay sinyalis na gusto ni Ripple na mas maging matatag, ligtas at scalable ang kanilang network. Hindi ito simpleng cosmetic change, kundi isang hakbang para mas lalo pang tumibay sa XRP sa global crypto ecosystem. Dahil hindi nito apektado ang ating XRP balance, wala po tayong dapat ipag-alala. Bagkus, makikita natin na patuloy po ang innovation sa likod ng XRPL na nangangahulugang aktibo pa rin itong lumalaban sa market at may solid development support. At bilang panguli, sa aking pananaw ay magandang hakbang ito para kay XRP. Sa panahon kung saan kaliwat kanan ang mga hacks, bugs at system failure sa iba't ibang blockchain networks, ay kailangang sumabay ang XRPL sa makabagong technology. Ang paggamit po ng Rust ay isa sa mga pinakamatibay na desisyon na makakatulong hindi lamang po sa security kundi pati na rin sa performance ng network. Bagamat technical po ang proseso, nagpapakita ito na seryoso si Ripple sa pangmatagalang development. Kung magiging matagumpay po ito, tiyak na mas lalo pang titibay ang tiwala ng mga tao kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.